Naku, ito na! Hindi na ito biro. Hinahabol at hinaharang na ng US forces ang mga oil tanker ng Venezuela. Nagpanik ang Russia at China sa ginawang hakbang ng Amerika. Sa loob mismo ng United Nations, nagbanggaan na ang Russia, China at United States. Walang atrasan, walang paligoy-ligoy. At habang nagkakainitan sa loob ng UN, sa labas naman ay totoong galaw militar na ang nakikita. Nagde-deploy na ang Amerika ng kanilang elite special forces at mga naglalakihang aircraft sa Caribbean. Hindi lang yan, ang pinakamalaking warship ng US ay umaaligid na malapit sa Venezuela. Ang tanong, aatake na ba ang mga tropang Amerikano sa kaalyado ng China at Russia sa South America? Bakit nga ba biglang tinatarget ng Amerika ang Venezuela ngayon? Kaya ba nitong pigilan at ipagtanggol ng Russia at China ang kanilang kaalyado? Panoorin hanggang dulo at alamin kung ano ang ginawa ng US. Mga kahistoryador, sa United Nations Security Council, alam nyo ba na bihira lang mangyari na magsigawan at magsumbatan ng ganito katindi ang mga superpower ng mundo? Pero nangyari ito dahil sa issue ng Venezuela. Oo, sa harap ng buong mundo, nagkainitan ang mga kinatawan ng US, China at Russia. Ang sentro ng away, ang ginagawang naval pressure o panggigipit ng hukbong dagat ng Amerika sa karagatan malapit sa Venezuela. Ayon sa Russia at China, ang ginagawa ng Amerika ay labag sa international law. Tinawag pa nga ng Venezuela na extortion o pangingikil ang galaw ng US. Isipin nyo mga kahistoryador, ang Venezuela ay nagbebenta ng langis para mabuhay ang kanilang ekonomiya. Pero ang Amerika, hinarang ang mga barko, kinuha ang kontrol sa mga assets at nagbabala na aatakihin ang sinumang susuway sa kanilang sanctions. Para sa Russia, ito ay modernong pamimirata. Para sa China, ito ay pang-aapi ng isang superpower. Pero para sa Amerika, ito ay hustisya laban sa isang diktador. Kaya naman dito na pumasok ang matinding sagutan sa UN. Ayon sa Russia, ang ginagawa ng Amerika ay pananakot sa isang malayang bansa. Sumagot naman ang US, ginagawa namin ito para pigilan ang drug trafficking at ibalik ang demokrasya. Pero pansinin nyo, hindi lang ito simpleng debate. Ito ay senyales na ang Cold War mentality ay buhay ulit. Ang Venezuela ang naging battleground kung saan sinusubukan ng Russia at China ang tapang ng Amerika sa sarili nitong bakuran. Samantala, habang nagtatalo sila sa New York, sa Caribbean Sea naman ay naglipana na ang mga makabagong armas ng Amerika. Ayon sa mga reports, nagpadala ang United States ng Special Forces sa rehiyon. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kapag nagpadala na ng Special Forces o mga elite units tulad ng Green Berets o Navy SEALs, hindi na ito training lang. Madalas, ito ay pre-positioning para sa isang operation. Ibig sabihin, naghahanda sila sa posibleng pagpasok, pag-rescue o pag-neutralize ng target sa loob ng Venezuela. Bukod sa mga sundalo, nag-deploy din ang US ng mga aircraft o eroplanong pandigma sa Caribbean. Ito ay mga surveillance planes na kayang makita ang bawat galaw sa lupa at mga fighter jets na handang umatake anumang oras. At hindi lang yan, may ulat na ang isa sa mga pinakamalaking warship ng Amerika ay umaaligid malapit sa territorial waters ng Venezuela. Kaya naman dahil dito, nagpanik na ang Russia at China. Dito, ramdam ang panik sa Moscow at Beijing. Bakit sila matataranta? Hindi naman sa kanila ang Venezuela, di ba? Ang reaksyon ng Russia at China ay hindi dahil sa awa kay Maduro. Ito ay dahil sa takot na mawala ang kanilang investment at strategic foothold sa Amerika Latina. Pansinin nyo, agad na naglabas ng statement ang Russia at China na kinokondena ang US.
Ayon sa Russia, ang ginagawa ng US ay blatant aggression. Ang China naman nanawagan na itigil ang panggigipit. Bakit nga ba apektado ang Russia at China? Kasi kapag bumagsak ang Venezuela sa kamay ng Amerika, putol ang impluwensya nila sa Western Hemisphere. Ang Venezuela ang nagsisilbing beachhead o tungtungan ng Russia at China para inisin ang Amerika sa sarili nitong bakuran. Kung baga sa chess, ang Venezuela ang piyesa nila na nakatutok sa leeg ng king ng kalaban. Kapag nawala ito, checkmate sila sa rehiyon. Dagdag pa rito mga kahistoryador, pati ang Iran nakisawsaw na rin. Ang Russia, China at Iran ay bumuo ng parang alyansa para suportahan ng Venezuela laban sa tinatawag nilang maritime blockade ng US. Nagpadala pa nga ang Iran ng mga tanker na may dalang gasolina at supplies na binabantayan ng Russia. Pero dahil sa higpit ng US Navy ngayon, delikado ang mga barkong ito. Pero teka, bakit nga ba inaatake ng US at mainit ang dugo nito sa Venezuela ngayon? Bakit kailangan pang magpadala ng barko at special forces? Simple lang, langis at kontrol. Alam nyo ba na ang Venezuela ang may pinakamalaking reserba ng langis sa buong mundo? Mas malaki pa sa Saudi Arabia. Oo, pero dahil sa pamumuno ni Maduro at sa sanctions ng US, hindi ito mapakinabangan ng maayos. Gusto ng Amerika na mapalitan ang rehimen para mabuksan ulit ang daloy ng langis, lalo na sa panahong mahal ang krudo sa merkado. Isa pa, ayaw ng Amerika na may Cuba Part 2 na nangyayari. Ayaw nila na may kaalyado ang Russia at China na mayaman sa langis sa South America. Ang Venezuela ay nagiging hub o sentro ng anti-American sentiment. Mula rito, kumakalat ang impluwensya ng komunista at sosyalista sa ibang bansa sa Latin America. Para sa Washington, national security threat ito. Ang totoo niyan mga kahistoryador, sinusubukan ng Amerika na sakalin ang ekonomiya ng Venezuela hanggang sa mapilitan ang mga tao o ang militar na mag-aklas laban kay Maduro. At kung hindi makuha sa santong dasal o sanctions, baka makuha sa santong paspasan. At ito na ang military intervention. Ngayon, ano ba ang tunay na dahilan kung bakit kapit tuko ang Russia at China sa Venezuela? Unahin natin ang China. Alam nyo ba na bilyong-bilyong dolyar ang ipinautang ng China sa Venezuela? Ang tawag dito ay loans for oil deals. Nagpautang ang China ng pera para sa infrastructure at development at ang bayad ay dapat langis. Kapag bumagsak si Maduro at pinalitan ng pro-American na gobyerno, malaki ang posibilidad na hindi nabayaran ng bagong gobyerno ang utang na yan. Kaya takot na takot ang China na ma-default ang bilyones nila. Pera ang laro ng China dito. Sa Russia naman, mas delikado. Bukod sa bilyong dolyar na investment ng Russian Oil Company sa mga oil fields ng Venezuela, ang Russia ay nagbebenta rin ng tone-toneladang armas sa kanila. Ang mga fighter jets ng Venezuela, Sukhoi, galing Russia. Ang mga tangke, galing Russia. Ang mga baril, Kalashnikov. Kung mawala si Maduro, mawawalan ng suki ang Russia. Pansinin nyo, nagpadala pa ng mga military advisors at personnel ang Russia sa Caracas. Sabi nila, maintenance crew lang daw ng mga eroplano. Pero marami ang naniniwala na ito ay mga Wagner Group mercenaries o special forces na nagsisilbing security detail ni Maduro para hindi siya ma-assassinate at makudeta. Kaya ang tanong, kung sakaling magdesisyon ang US at lulusubin na ang Venezuela, kaya ba itong pigilan ng Russia at China? Mga kahistoryador, sa papel, mukhang matapang ang Russia at China. Pero sa realidad ng heograpiya, dehado sila. Ang Venezuela ay nasa bakuran ng Amerika. Ilang oras lang ang lipad ng US Air Force mula Florida papuntang Caracas.
Ang US Navy hawak ang buong Caribbean Sea. Ang logistics at supply lines ng Amerika ay napakalapit. Samantala, ang Russia at China ay nasa kabilang dulo ng mundo. Kung aatake ang US, paano magpapadala ng tulong ang Russia? Dadaan ang mga barko at eroplano nila sa Atlantic Ocean na kontrolado ng NATO. Bago pa man makarating ang tulong, tapos na ang boxing. Hindi kayang magpadala ng China ng aircraft carrier dyan nang hindi nahaharang. Ang tanging magagawa ng Russia at China ay magbigay ng armas, intelligence report at diplomatic support sa UN. Tulad ng ginagawa nila ngayon. Pwede nilang bigyan ng advanced air defense systems ang Venezuela para pahirapan ang US aircraft. Pero ang direct military intervention malabo. Hindi magpapadala ng libu-libong sundalo ang Russia para makipagpatayan sa US Marines sa gubat ng South America. Masyadong mahal at masyadong delikado. Ang Venezuela ngayon ay isang time bomb, isang maling galaw, isang maling putok sa Caribbean. Pwedeng magsimula ang sunod-sunod na pangyayari na hihila sa buong mundo, sa gulo. Kaya kayo mga kahistoryador, anong tingin nyo? Tama ba na makialam ang US sa Venezuela para ibalik ang demokrasya at habulin ang mga drug traffickers? O tama ang Russia at China na ito ay pangingikil at pambubuli lang ng Amerika para makuha ang langis? Kung aatake ang US, sa tingin nyo ba ay lalaban ng patayan ang Russia para sa Venezuela? O iiwan din nila ito sa ere kapag nagkagipitan na? Ano ang masasabi nyo dito? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa ating mga video. Maraming salamat!